Kamusta ang New Year nyo, water signs? Welcome to Like a Tarot. Pasensya na guys kung hindi agad ako nakapag-upload ng bagong video. At saka salamat sa mga nanood ng nakaraang videos ng Like a Tarot. Alamin natin kung ano ang situation ng mga water signs. Para sa mga bagong viewers, ang reading na ito ay timeless reading, general reading at guide po lamang, kaya hindi po magre-resonate sa lahat. Kunin mo lang yung akma sa sitwasyon mo at kung kailan mo napanood ang reading na ito, yon ang start ng 1 week reading para sa iyo. Ikaw na bahalang magpalit kung si person mo ito o ikaw. Angels and guides, please guide us. Ano ang reading para sa mga water signs? Page of Pentacles, the Wheel of Fortune in reverse, Six of Swords. Sa mga cards na ito ay pinapakita na hindi mo kailangang mag-take ng shortcut. Siyempre, bawat isa sa atin, natural na nagkakaroon ng delay. Pero hindi ibig sabihin, hindi mo na makakamit yung success. Kaya huwag kang magpaka-focus sa mabagal na proseso. Ang ilan naman, yung akala mong sitwasyon mo ngayon, yan na yung pinakamaganda. Pero ang totoo, meron pang mas magandang darating. Yung mga magandang hangarin mo sa buhay, ipagpatuloy mo lang. May magandang resulta yung effort mo. Sa career, meron kang abilidad at saka masipag ka. Pero kapag gusto mo magpalit ng trabaho, tingnan mo muna yung sitwasyon bago ka mag-decide. Kasi 3 cards na ito ang nagsasabi na urong-sulong ka sa desisyon kung magpapalit ka ba ng trabaho or mag-i-stay ka na lang. Ang ilan sa inyo naghahanap ka ng trabaho, pero yung lugar na pinaghahanapan mo hindi para dun eh. Kasi base sa mga cards, ang ilan sa inyo, yung trabaho na available para sa iyo ay nasa ibang bansa. Sa mga single, ang ilan sa inyo, meron kang potential person na makikilala. Pero itong potential person na ito ay hindi pa ready para sa long-term na commitment. Kasi ang gusto niya, relasyon lang. At saka sa ngayon, ang focus ng person na ito ay yung sa ano lang muna, yung magkaroon ng stable na pamumuhay. At ang ilang single, ang advice ng mga cards ay baguhin mo yung routine mo. Kasi yung potential person wala sa malapit, nasa malayo. Ibang bansa. Ang ilan sa inyo na nasa relationship, merong konting problema ang relasyon na lumalaki na. Kailangan maging totoo ka sa person mo kung ano yung kailangan sa relasyon or dapat baguhin. Ang ilan sa inyo yung distansya ang nagiging dahilan kaya nagkakaroon ng problema sa relasyon. Ang advice ng cards ay magkaroon ng time para sa isa't isa, magkasama man o hindi. Queen of Swords, the Magician at Ace of Pentacles. Ito naman yung feeling ng person mo pagkatapos ng holiday. Ang ilan sa inyo, ang person mo, nung makapagpahinga, ang mas tumatanim sa isip niya, yung kung paano maging stable yung pamumuhay niyo. Pareho kayo ng person mo na naiisip yung patungkol sa ibang bansa, naka-2 cards ka na. Kasi alam ng person mo na ito yung mas magbibigay ng long-term na financial or trabaho. Ang ilan sa inyo, naka-2 cards ka na maybe nag-aral yung person mo or may planong mag-aral para magkaroon ng katuparan yung pinapangarap.
Ang ilan sa inyo may kakulangan sa financial kaya merong person na tumutulong sa iyo. Pero dalawang cards na yung nagsasabi na kung meron kang problema sa financial ay mareresolbahan mo na ito. Malaki yung posibilidad na ang ilan sa inyo maganda kasi yung trabaho na nakuha mo. May magandang kita. At saka ang ilan sa inyo magaling dumiskarte pagdating sa negosyo kaya nagiging maganda rin yung pasok ng income sa iyo. Sa mga single, ang ilan sa inyo meron kang person na nagugustuhan o kaya merong person na nagkakagusto sa iyo. Kaya lang ang ilan sa inyo hindi mo pinapansin yung pagkakataon na ito. Kumbaga pinipigilan mo yung feelings mo kasi tingin mo ito yung pinaka-safe para hindi ka masaktang muli. Part ng buhay natin yung sadness pero hindi naman yan panghabang buhay kasi kung may nawala, merong magandang kapalit. Sa mga nasa relationship, mas magkakaroon ng long term ang relasyon nyo ng person mo at saka pareho nyong malalagpasan yung mga problemang dumarating. At saka wag din paapekto sa mga taong nakikisali or nakikialam. Ang mystical card mo ay make time to work, rest and play. Tama naman ito na kailangan bigyan mo ng panahon yung sarili mo na i-enjoy yung buhay. Give peace a chance. Ang ibig sabihin nito, marami tayong alternative choices na pwedeng piliin. Isa na dyan yung kapayapaan ng isip at saka ng nararamdaman. Honor your uniqueness. Hindi mo kailangan ipilit ang sarili mo sa mga taong hindi naman talaga interesado or hindi ka gusto. Mas marami ka lang mamimiss na pagkakataon. Ituloy ko lang guys para sa mga nasa relationship na magkakaroon ng long-term, committed at may enjoy nyo ng person mo ang relasyon nyo. Nakatatlong cards ka na. At kung merong problem sa relasyon, ang advice ng cards ay pag-usapan ito para malaman nyo kung ano yung kailangan at hindi sa relasyon. The Death, Queen of Pentacles at Ace of Cups. Ito naman yung mga cards para sa best decision. Yung adjustment at saka pagbabago sa relasyon ay napaka-importante. Kailangan yung makasabay. Kung paano ka makakasabay sa daloy ng buhay, kailangan mong balansehin ang oras mo para sa trabaho, sa negosyo mo, at saka sa love. Nakadalawang cards ka na rin na may pagbabagong mangyayari sa buhay mo na positibo. May malaking tulong sa pag-unlad mo. Sa health, tatlong cards na ito ang nagsasabi na very positive na kung meron ka mang illness, merong recovery at ang ilan dahil sa inaalagaan mo yung kalusugan mo, nagpapatuloy na maganda yung health condition mo. Sa mga single, ang advice ng mga cards, huwag mong ipakita sa potential person na gustong-gusto mo na magkarelasyon. Kasi nakatatlong cards ka na darating yung person na nakalaan para sa iyo, yung next na makakarelasyon mo. At saka maybe ikaw ito o yung potential person na relax lang. Kumbaga kinikilala ka muna bago makarelasyon. Sa mga nasa relationship naman, nakaapat na cards ka na yung relasyon nyo ng person mo ay magpapatuloy, magtatagal. Marami kayong pagsasaluhan ng person mo. Kasal man kayo or magkarelasyon pa lang.
mas magiging committed, exciting, at saka seryoso. Na kahit nagkakaroon man kayo ng problema ng person mo, kayo pa rin yung panghabang buhay. At saka base na rin sa mga cards, ang mas binibigyan ng atensyon ng person mo ay kung paano siya kikita. Kung paano magiging mas lalong stable yung pamumuhay nyo. Kasi alam niya na, sigurado na siya sa feelings niya, sa relasyon nyo. 333. You are on the perfect path of alignment with your purpose. Affirm, you'll soon understand why your timing is perfect and why things had to happen the way it did to guide you to where you are meant to be. Affirm yes. Di ba nagkaroon nga ng delay sa situation mo, pero nasa tamang landas ka. Kaya hindi mo kailangan mag-worry. 999. You're experiencing a cycle of completion. Connected lahat ng cards mo kaya hindi mo kailangan mag-isip kung bakit may mga nangyayaring pagbabago. At kung ang ilan sa inyo ay nagkaroon ng ending ang relasyon, mas magiging focus mo ang career or financial, pero hindi pa rin talaga maiiwasan na may in love ka ulit. At totoong love na ang ipaparamdam sa iyo, ipapriority ka. Itong 5 of Pentacles ay binibigyan ka ng advice na kung may mga desisyon na hindi mo maisip kung paano yung solusyon, mag-step back muna. Meron din mga taong concern sa iyo na makakatulong. Itong 5 of Wands naman, merong journey sa buhay mo na mahihirapan kang makamit. Pero, kailangan mo pa rin magpatuloy kasi may magandang resulta ito. Pangalawang card mo na ito. Huwag kang mag-give up. Itong The Sun, lahat ng problemang pinagdaraanan mo ay masusolusyonan. Pang-apat na cards mo na ito. At saka, kapag tinitingnan mo yung buhay mo sa positibo, na merong pagbabago, positibo din ang darating sa iyo at saka iba't ibang oportunidad sa karir man ito, sa negosyo mo, or sa love life.